Ito na guys, dumating na yung ating customer. Pabilang muna. Si Kuya eh. Oo. 1, 2, 3. Yan guys, bibigyan ko kayo ng idea kung paano natin minamanage yung ating money lending. Ano ngayon? September 9, mag-alas 3 na po ng hapon. Meron tayong chat galing sa ating katrabaho na customer din natin. Yung kanyang mother-in-law, soon to be, nangangailangan ng 8,000 pesos. So yun, siya ay nag-chat, napag-usapan namin paano yung terms, magkano yung interest. Ang amount is 8K, pero may babalik yung pera hanggang October 30th. So kakoy halos 2 buwan. Napagkasunduan namin na yung interest ay magiging 3,000. So from 8,000, babalik yung pera, magiging 11,000. First payout, September 30th. Magbabayad sila ng 5,500. And yung last payout o payment is October 30th, 5,500 ulit. So ayan, maya-maya pupunta sila rito, pipick upin nila yung pera. At yung pera ito, papakita ko. Kukunin natin sa bangko. Oy, bago magkalimutan, shoutout nga pala kay Bogs Mupan o yung tropa nating si Bogs, nagpapa-shoutout. Napaka-supportive na katrabaho natin, lahat ng vlogs pinapanood. Tsaka guys, meron tong pinaplanong donut na business. Ewan ko, basta gagawa ng donut. Pagka meron, bibidyo natin siya. Ito na nga yung ating bangko, no? Ito, ilata lang to ng, tsokolate. So, yan. Open natin siya. Ito nga, kesa natutulog yung pera, gagamitin natin para ipahiram at para siya kumita. Gantong-ganto naman talaga ginagawa ng bangko pag nag-save kayo ng pera. At alam nyo ba na ang pera napoproduce because of debt? Medyo malalim na usapan yan, hindi muna natin tatalakayin. Pero ito, kukuha tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, yan. Ito, 8,000 to. Kaysa natutulog yung pera na iniipon natin, pinapahiram natin. Ayan. Tapos meron tayong isa pang potential customer na asawa naman ng isa pang supervisor na humiram din sa akin. Nangangailangan ng pambili ng pyesa ng computer. Tingin ko, video card ulit ang bibilin. Humihiram. Kino-confirm pa ng supervisor ko kung magkano yung hihiramin. At titingnan natin kung kaya nating ibigay. At syempre yung terms, pag-usapan din namin. So yun, mga kapatid, sinishare ko lang kung paano ako mag-manage ng money lending. At saka kung paano ko pinapakilos yung pera para gumawa ng pera ulit. Ito na guys, dumating na yung customer. Katrabaho ko to. Nagpaalam tayo na nagba-vlog tayo pero hindi natin sila kukunan. Yan, kamay lang. Abutan. Saan sila? Where? Saan? Nasa madilim siguro sila. Ayun, Les. Abutan lang, hindi kita kukunan. Pabilang muna. Si Kuya eh. Oo. 1, 2, 3, Naka-vlog lang ako. Oo. 8. Di ba 9? Uy! 8 lang. Pag may Kuya Bro, isang libre na Oo. tayo. Sige. Hindi ko kayo kinunan na. Oo. Sige, ingat. Ayun, mga kaibigan na naabutan natin yung pera. So, ayan. For their privacy, hindi natin sila kinunan. Ayan, mission complete. Pero meron pa tayong isang transaction na posibleng matuloy, posible ding hindi. Asawa to ng supervisor, hindi ko siya direct na supervisor. Pero supervisor siya sa pinapasukan kong trabaho. Asawa niya yung hihiram. Bali yung supervisor na to, meron na siyang nahiram sa akin. Tapos yung asawa niya, balak kang humiram na ibibili daw ng piyesa ng computer, baka nga video card. Ngayon, baka may magtanong sa inyo, hindi ba risky magpautang? Baka takbuhan ka, hindi ka bayaran. Ang totoo niyan talagang risky. At pwede kang hindi bayaran, pwede kang takbuhan. Ako nga galing lang din ako sa pagkalugi dito sa pautang. Kasi nga ako lumipat ng tirahan dahil sa kami na trouble dun sa dating tinitirahan namin.
At meron pa akong halagang mga 60 o 70,000 na pautang doon na hindi pa nasingil. Tapos nung ako ay nagtrabaho, itong pinapasukan ko, training pa lang. Apat sa mga pinautang ko, tumakbo. Total nung nawala sa akin, unang buwan na pumasok ako sa trabaho 25,000. Medyo ngayon pa lang tayo sumusubok na makarecover o bumawi. Ngayon, pinapakita ko sa inyo kung paano ako magpautang nga. Ano bang criteria ko sa mga pinapahiram ko? Una, para siguradong mamalesen yung chance na takbuhan ka, nagpapautang ako sa mga may trabaho lang. O more specifically dun sa mga katrabaho ko mismo, kakilala ko. Tapos kapag sila ay good payer, tumatanggap na ako ng referral. Tapos hindi ako basta-basta nagpapautang, lalo kung may bisyo yung tao, hindi ko yan pinapahiram. Ano ba yung mga dahilan na nagpapahiram ako? Pagkapambayad sa sa mga gastusin sa hospital, pa-check up, gamutan, yan. Tumutulong tayo diyan. Kapag meron silang pangangailangan na kailangan talaga nila, yung iba dito, yung ang hiram sa akin, dati na siyang may hiniram, siya ay streamer, at medyo kinailangan niya ng mga gamit, though meron siyang savings, ayaw niyang galawin, humiram siya sa akin para makumpleto yung streaming setup niya. May mga katrabaho ko na kailangan sa negosyo, yung pondo, ayun, pinapahiram ko sila para makatulong na makapag-startup. Tapos yung iba rito, kinailangan sa school, mga tuition, pambili ng gamit. Yun, basta yung may mga valid na dahilan para pahiramin sila, pinapahiram ko. Yun lang. So yun, kita-kit sa mga bago nating upload sa susunod. Salamat sa mga nanood. Hindi nyo kailangan mag-like, hindi nyo kailangan mag-comment o mag-share o mag-subscribe. Basta nood lang kayo. See you guys, bye-bye!